Jewel's POV. Mabilis pa sa alas 4 pinagdikit na Jewel ang mga hita niya. Pilit niya ring tinulak si Anton upang di matuloy ang balak nito. Natuto na siya. Di na siya magpapadala dito dahil sabi nga ni Nina, kahit posting may palda papatulan nito. Tss! Huwag ka nang aaway kung ayaw mong di makalakad bukas. Bulong-bulong ni Anton bago lumayo at umupo sa driver's seat. Agad din itong pinaandar ang sasakyan at sumibat paalis doon. Nag-init ang mga pisngi niya sa bulong nito. Sira ka talaga. Di niya mapigilang sagot. What are you doing here? Close kay ni Margie? Pag-iiba nito sa usapan pero ramdam naman niya may disgusto sa tono nito. Humalakip-kip siya at sumandal sa bintana. Sabi niya ilalakad niya ako bilang modelo. Tipid niyang sagot. Hindi naman niya po pwedeng sabihin kapatid niya ito at nandun sana siya para kumain. Tiyak na baka pati siya kagalitan nito. Don't accept that. Don't accept any help from her. Malamig na bigkas ni Anton pero ang tingin tutok sa daan. Tinaasan niya ito ng kilay. Sino ba to para magdesisyon sa buhay niya? Samantalang para lang naman tong kabuti na sumusulpot. At bakit hindi? Dahil mataba ako? Sarkastiko ang tono niya. I never said that. Hindi ba pwedeng magmodelo dahil ang payat-payat mo? Pagtatama nito. Namilog ang mga mata niya at sinuri ang katawan. Hindi naman ako payat. Bulag ka ba talaga? Hindi mo ba nakikita at sabi ako? Mabilis siya nitong sanalyapan. Kita pa niyang gumalaw ang Adam's apple nito na parabang naparanok. Payat ka pa rin sa paningin ko, bulong nito. Sandali siyang natigilan at tila nag-init muli ang mga pisngi niya. Bigla na alala niya kung paano siya nito tawaging payat nung 18 years old siya. Bata pa rin ang puso niya at crush siya na kaagad ito. Pero ngayon kasumpa-sumpa na ito. It's already late, gagawin tayo masyado sa daan. Let's just stay on my private resort here, biglang sabi ni Anton. Doon sa natauhan hanggang dito ba naman may resort ka? My resorts are everywhere. Sabihin mo lang sa akin saan mo gustong pumunta, ipagta-drive kita. Muri na naman siyang natigilan. Buntikan pa siyang magpasalamat, mabuti na lang naalala niya galit siya rito. Ibaba mo na lang ako sa terminal, uuwi ako, ayokong kasama ka. Seriously, woman? Wala ka bang takot at di mo ba mahal ang sarili mo? Gusto mo bang mapahamak? May ines na sermon nito. Nakagat niya ang labi dahil ayaw niya lang naman makasama si Anton sa isang kwarto. Hahanapin din ako ni Nina bukas? Call her then, and then tell her you won't work tomorrow. May otoridad na utos nito. Naningkit ang mga mata niya. Ano ka, boss ko? Ba't naman kita susundin? Kung ayaw mo ako mag-commute, ihatid mo ako. Pagdedemand niya. Kaya lang huli ng request niya dahil lumiko na sa may looban ng sasakyan nito. Sunod niya na lang nalaman na sa tapat na sila ng gate ng resort nito. Nakalabas na ang lalaki ng sasakyan kaya't nagmadali siyang bumaba. Anton, ano ba? Ayoko rito, iuwi mo ko. Protesta niya pero kalmado lang tong naglakad at namulsa pa ang bugok. Why would I do that? Hindi mo ako driver. Pangaasar pa nito. Gusto niya nang tirisin si Anton sa inis. Ikaw ang nagdala sa akin dito kaya ikaw maghatid sa akin. Isa pa wala ka bang empleyado man lang kahit isa? Dagdag na tanong niya matapos walang masalubong na tauhan ito. Umikot ang tingin niya sa paligid. Medyo madilim lalo pat ilang ilaw lang ang bukas. Napansin niya rin ang tatlong magkakasunod at naglalaki ang swimming pool. Sa isang gilid ng pool naglakad si Anton kaya't sinundan niya ito. If you're worrying about us making love, don't worry. Sa magkaibang kwarto tayo matutulog. Malamig na imporma nito. Namewang sa Jewel sa likod nito. Aba, dapat lang. Ang swerte mo nga't nakakatabi ka sa akin samantalang di naman ingrande ang kasal natin. Maktol niya matapos sumingit sa isip niya ang planong magkarabong kasal nito at Margie. Dadagdagan niya sanang sasabihin kaya lang biglaan tong humarap dahilan upang manlaki ang mga mata niya at mapaatras. What did you say? Hindi to galit at tila naninigurado lang sa narinig pero kinakabahan pa rin siya dahilan upang humakbang siya paatras. May sinabi ba ako kung ano? Ah! Malakas niyang sigaw matapos walang maapakan, tila babagsak siya sa tubig. Oh my, Jewel! Tarantang sigaw ni Anton. Agad siyang napapikit matapos maramdaman ang pag-upos ng katawan niya sa tubig. Pigil niyang hininga at yun ang kinatatakot niya. Hindi siya marunong magkontrol ng hangin at mas lalo, hindi siya marunong lumangoy. Di niya alam kung paano ikakawag pa itaas ang mga kamay. Mabuti na lang naramdaman niyang may bumuhat sa katawan niya pa itaas. Agad siyang napasinghap na maramdaman ang hangin sa balat niya. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Anton matapos siya nitong iupo sa gilid ng pool. Sinuri pa nitong mukha niya at kulang na lang i-revive siya kahit buhay pa naman siya. Marahan niya nang winaksi ang kamay nito at huminga na malalim. Akala ko mawawala na ako. Di niya mapigilang bigkas.
Hinihingal pa siya na marinig ang mahinang pagtawa. Agad na lumipad ang tingin niya kay Anton na nakatayo sa harap niya, nakababad sa pulang katawan. Hindi ka marulunod dito, hanggang bewang lang ang tubig. Nagpipigil pa itong humalakak. Napatulala siya at mabilis siningnan ang level ng tubig sa katawan nito. Hanggang bewang nga lang yon, nakakahiya. Tatayo lang pala dapat para hindi malunod. Bakit mo pa ako sinagip ha? Napahagat labi to bago lumapit sa kanya, nanatiling malapit sa tuhod niya. Baka kasi makalimutan mong tumayo, kamahalan. Pangaasar pa ni Anton. Dumoble ang init ng pisngi niya sa hiya. Totoo namang hindi siya tatayo dahil takot siya, pero nagmukha tuloy siyang katawa-tawa sa paningin nito. And I know you don't know how to swim, Jewel. Biglang seryosong dagdag ni Anton na kumuha sa atensyon niya. Napakurap siya at napatitig sa mga abuhin nitong mata na nakatitig sa kanya na seryoso. Tuluyan atong lumapit at pumesto ang katawan sa pagitan ng mga hita niya. Nakaangat ang tingin nito sa kanya at bawat kamay ay nakahawak sa gilid ng pool. Kinukulong ang katawan niya. How did you know? Bulong na tanong niya. Napayuko to na tila pinipigilan ng matawa. You almost failed your PE class, especially the swimming lesson during your college. Sinabi ko lang sa instructor na bigyan ka ng salbabida para lumutang ka. Kwento nito. Nangisi pa ito at tila naalala ang pangyayaring yon. Natatandaan niya yon? Kalbaryo yun sa kanya dahil hindi talaga siya marunong. Stalker ba kita? Nawala ang ngisi ni Anton at napatingin sa kanya. Ang gwapo naman ng stalker mo, Mrs. Montero. Tukso nito. Napaiwas siya ng tingin sa panunokso nito pero medyo maganda naman sa tenga na matawag ng Mrs. Montero. Well, I'm not a stalker, but I know that you did your feasibility study alone since no one wanted you to be in their group. Bahagyang umawang ang mga labi niya. Naalala niyang muli yun. Bigla parang tinusok ng karayom ang puso niya. What else? You'd not attend the prom night since you don't have a date. Your campus crush did not invite you to be his date. In short, hindi ka crush ng crush mo. Nalungkot siya sa mga alaalang yun. Sadly, malaking epekto sa kanya ng pagiging chubby niya kahit di naman sobrang size niya. Oh, I remember your thesis defense. You cried because of the panelist. Stop, Anton. Di niya mapigilang putol sa kwento nito. Di siya galit sa mga kwento nito pero kawawa talaga siya noon, lalo pat wala siyang pamilya. Sininya lang nakakasama niya pero hindi pa rin ito alam ang mga nangyayari sa kanya. At ngayong kinukwento yun ni Anton, parang bumabarang lalamunan niya at gusto niyang umiyak. Lahat kasi ng yun gusto niyang ikwento sa lolo isko niya. Naipon lang lahat sa puso niya. Gustong gusto niyang magkwento pero pakiramdam niya ang lolo isko niya lang kanyang makikinig sa kanya. Ngunit ngayon kinuwento na ni Anton. Nakakatawa lang na gumaan ang bigat sa puso niya. At least hindi pala siya mag-isa. May karamay pala siya sa malayo sa tuwing nahihirapan siya. Oh my, I did not mean to make you cry. Anito matapos punasan ng pisngi niya. Napapunas din siya sa kanyang mukha pero inunahan siya ni Anton. I'm sorry, pinapatawa dapat kita. Sising bigkas nito. Lalong nanlambot ang puso niya. Matipid siyang napangiti at hinawakan ng mga kamay nitong nasa pisngi niya. Nagkatitigan sila at literal na naiyak siya sa pag-aalalang nakikita sa mga mata nito. Thank you, Anton. Di ko alam paano kita pasasalamatan. Winaldas ko ng pera mo, binabantayin mo pa ako? May hinang panimula niya. Natahimik si Anton. Hinayaan siyang haplosin ang mukha nito. Please allow me to express my gratitude in my own way. Mahinang bulong ni Jewel bago tinuwid ang distansya nila at sakupin ang awang nitong mga labi. Dampi lang ginawad na hagka ni Jewel. Di pa siya marunong mas malalim at kinakabahan pa siya dahil di naman nagsalita si Anton na maghiwalay ng mga labi nila. Pero pag-angat ng tingin niya, nagbabagang abuhing mga mata ang nakatitig sa kanya. Naparunok siya at wala sa sariling inalis ng pagkakahaplos niya sa mukha nito. Sorry, hindi pa ako masyadong marunong humagkan. Nahihiyang sambit niya. Napaiwas siya ng tingin na nakatitig pa rin to sa kanya. Di ba nito nagustuhan ang hagkan niya? Oh my, ang birhen kong labi! Wala sa loob na bigkas ni Anton. Literal na napaharap siya rito na may nanlalaking mga mata. Linya niya yun. Hindi na birhen ang labi mo, Anton? Pagtatama niya habang nakatitig pa rin to sa kanya. Hindi na, dahil hinagkan mo na ako ngayon. Pagrarason ng lalaki. Panagutan mo ako, Mrs. Montero? Mabubuntis yata ako. Makakabuntis yata ako? Bulong pa ni Anton. Dumiin ang kagat niya sa kanyang ibabang labi at umapoy ang pisngi niya sa kanyang narinig. Hindi siya sanay na siya ang naunang humagkan dahil madalas nagpapatangay lamang siya rito. Paano ba? May kabang tanong niya. Doon lang nangisi si Anton.
Mahina pang tumawa kaya nahiya siya. I am just kidding. Bawi nito. Agad niya tong nahampas sa braso at sinamaan ng tingin. Nagmukha tuloy siyang atat at di makapaghintay. Papayag naman siya pero nakakahiya na binibiro lang pala siya nito. Lumahis ka nga sa harap ko. Simpleng galit na bulong niya. Humalakak pa ang lalaki na mas lalo niyang kinasimangot. Nawaan na yata siya ng kaharutan nito. Lumayo ka nga. Maktol pa niya kaya lang namilog ang mga mata niya nang hapitin siya nito sa bewang at sakupin ang labi niya ng walang babala. Napakapit pa siya sa balikat nito. Sinagot ang ginagawa nito ng walang alinlangan. Na halos kapusin sila ng hangin ay humiwalay ito ng bahagya. Di pala ako marunong magbiro, may aber. Seryoso kong tao. Bawi ni Anton bago muling tawirin ang distansya ng mga labi nila. Di siya makapaniwalang may mangyayari muli sa kanila at talagang sa labas pa kung saan kalangitan ng saksi. Bigla siyang kinabahan na baka may maligaw na tauhan ito at bigla silang makita. Wala ba makakakita sa atin dito? May kabang tanong niya. Matipid gumisi si Anton at naglakbay sa itaas niya. Nahigit pa niyang hininga ng paghiwalay nito mga hita niya at maramdaman ang pagiging handa nito. Isn't that exciting and thrilling, Missy? Mahina nitong bulong sa kanya bago magsanib ang kanilang katawan. Malaking amawang ang labi niya at tumapo ang kanyang kamay sa balikat ni Anton sa unang pag-atake nito. Mahina siyang napasigaw dahil sa mabagal nitong paggalaw. Tila gusto nitong magtagal at gusto yata talagang silang mahuli ng kung sino. Ngunit nang isiping mahuhuli sila, nagpapabaga sa katawan niya. Bumigat ang paghinga niya. Paano nga kung may makakita sa kanila sa akto? Nawala ang iniisip niyang yon nang bumilis ang galaw ni Anton. Ilagay ang mukha nito sa balikat niya. Naimulat ang mga mata at halos mapapikit muli sa sinig ng buwan at kusa siyang napangiti ang kanyang mahinang pagsigaw. Bakit ba siya kinikilig ng ginagawa nila ito sa gitna ng maraming bituin? Para siyang nag-stargazing with a twist. Malapit na ako, bulong ni Anton. Kinigat niyang labi dahil ramdam niyang malapit na rin siya at sa isang malakas na galaw sabay nilang naabot ang sukdulan. Hinihingal pa si Jewel ngunit mumunti pang gumagalaw si Anton, tila inuubos ang meron ito. I'm just making sure that my mini-me will be swimming inside. Bulong nito na hindi niya napansin dahil nag-ahabol siya ng hininga nang tumigil ito. Di na nga yata siya makakatayo, pero si Anton mismo ang bumuhat sa kanya. Are you tired? Mahinang tanong nito habang tinatahak ang patungo sa villa nito. Napangiti siya at pinataka ng hagdanan balikat nito. Hindi naman talaga. Pero mukhang mapapagod siya ng sobra sa gabing yon matapos na muling maglapat ang kanilang labi nang maisara nito ang pinto ng villa. Sa kabilang banda, sumisilip niyang haring araw na magising si Jewel. Naghikab pa siya ngunit natigilan matapos maalalang wala siya sa apartment niya. Oo nga pala't nasa private resort sila ni Anton at ramdam niya ang kabuuan nitong katawan sa kanyang likod. Imbes mataranta at magmadaling tumayo, hindi siya kumilos. Nanatili siya nakahiga habang nakahagpo si Anton sa kanya. Nag-init bigla ang pisngi niya matapos maalalang nangyari kagabi. Talaga bang sa labas nila ginawa yun? Wala naman sigurong nakakita o nakarinig sa kanila, hindi ba? Umulit pa sila sa loob ng kwarto. Parang gusto niyang sumigaw pero pinigilan niya ang sarili. Gumawa ng ingay lalo pat tulog na tulog si Anton. Ang mga kamay nito nasa tiyan niya at ang binti nito nakadantay sa hita niya. Huminga siya na malalim. Natutok pa ang tingin niya sa braso nitong ginawa niya yatang unan. Parang kumakaway sa paningin niya ang palad nito. Ayaw niya tong magising pero tinawid naman ng kamay niya ang distansya sa palad nito. Napangiti siya lalapat na alalang crush niya ito noon. Di pa naman siya nito sobrang gusto ngayon pero bakit ba siya kinikilig na kunwari holding hands sila? Harot yarn, Jewel? Kinagat niyang labi tumaktong pagsisiklopin pa ang kamay nila ngunit di niya inaasa ang kamay ni Anton mismo ang sumakap sa palad niya. Mahigpit yung hinawakan. Anton, bitiwan mo. Mahinang utos niya. Ramdam niya ang mainit itong paghinga sa kanyang likod bago hinagka ng batok niya. Good morning. Bulong pa nito na medyo paos at magaspang na tono. Kagad din naman siyang bumati rito takmang bababa na siya sa kama. Ngunit tila bakal na humagpo sa mga braso nito sa kanyang likod. Stay. Kapag umalis ka, hindi ko pipigilan ang sarili ko. Nasakupin ka hanggang mapagod ka at walang magawa kundi matulog sa balikat ko. Seryosong banta ni Anton dahilan upang matigilan siya sa balak to pag-alis sa kama. Mabigat ako, Anton. I can carry your weight. Hindi ako nagrereklamo. Pangatwiran nito. Seryoso niya itong tinignan upang ipilit ang gusto niya, ngunit pareho silang nagulantang sa malakas na katok sa pinto ng kwarto. Tinig niyang napumara si Anton bago siya inihiga sa kama.
Anton, bro! Baritonong boses yun ng lalaki. Napasiksik siya sa ilalim ng kumot at bahagyang kinabahan. Dapat ba siyang magtago? Anton! Muling sigaw sa labas at may halong boses na yon ng babae. Dalawang boses na rin yon ng lalaki. Kinalampag pa nila ang pinto. Oh my! What are you doing here at this hour of the morning? Ines sa tanong ni Anton bago ginulong buhok at tumayo kahit wala itong suot na kahit ano. Sandali! Pigil niya sa akmang paglapit ito sa pinto. Nilingon siya nito nang nagtatanong. Hindi nga siya makatingin sa katawan nito. Iniiwasan ng ibabang parte nito. Harap kang ganyan sa kanila? Tila may kaba sa boses niya. Wala ba tong takot na baka mahuli sila at makita rin siya doon? Partida, katatapos lamang nila, kagabi. Magulo pa ang kama at parehong magulong buhok nila. Wala pa silang damit, hindi ba to nag-iisip? Right, we need clothes. Anito bago nagmamadaling naghalugog ng damit sa cabinet. Saan ako magtatago? Singit na tanong niya. Napatigil to. Bakit ka magtatago? Hindi kita itatago? Seryosong sambit nito. Napanganga lang siya ngulit napapikit nang muling kalampagin ng pinto. Anton, are you there? Ang daming lumulutang na damit sa swimming pool. Nang bababae ka na naman ba? May inis na tanong ng babae mula sa labas. Nanlaki ang mga mata niya. Tiyak pati undies niya nakita na ng mga ito. Paano pa siya magtatago kung nag-iwan sila ng ebidensya kagabi? Sus Mariosep, mababaliw yata siya sa hiya. Anton, may asawa kang tao, lumabas ka dyan. Sigaw muli ng babae at mukhang nanggigigil na sa hindi nila pagbubukas ng pinto. Magtatanong pa sana siya kung sino bang babaeng yon at mga lalaki. Kaya lang nilapitan siya ni Anton, binihisan ng t-shirt at boxer shorts nito. See? Alam nila, hindi kita kailangan itago. By the way, those are my brothers and my sister-in-law. Paliwanag nito. Napanganga lang siya lalo't di makasagot. Kinakabahan siya paano siya haharap sa mga to. Nakakaya lalo pat di matino ang suot niya. Napayakap siya sa katawan niya dahil wala pa siyang pang itaas tapos saharap siya sa mga kapatid nito. Anton, open this door. I will never tolerate cheating. Ani pa ng mas malalim na boses na lalaking mas may otoridad yata. Nanlamig siya talagang pinagpawisan. Bakit para nakakatakot ang mga kapatid nito? Ines na ginulo ni Anton ang sariling buhok nito at namewang paharap sa pinto. Di pa nito yon binuksan. Maaaring iniisip ang desisyon niya. You all shut up. Asawa kong kasama ko. Galit nitong sigaw sa mga tao sa labas. Biglang tumahimik. Siya rin tila nahulog ang puso sa kaba. Baka kasi ayaw naman ng mga to sa kanya, di ba? Really? She's there? Bigla ang tanong ng sister-in-law nito. Kababakasan pa nga ng kasabikan ng boses nito. Nanlaki ang mga mata niya at mas mahihiya yata. Pero si Anton ngumisi lang sa kanya at tila proud pa na makilala siya nito sa tatlo. She's here pero mahiyain siya. She doesn't have any decent clothes. Kinamot pa nito ang kilay at tila proud na ipapakilala siya nito sa tatlo. At least she has some clothes. Sabat na babae na kinapula ng pisngi niya. Oo nga naman, kaysa walang kahit ano na humarap sa amin. Pero parang yun na din yun eh. Alam nilang may nangyari sa kanila? Lumapit bigla si Anton, kinuha ang kumot at binalot sa katawan niya. I don't want them to see on that. Pagdadamot nito sa kanya. I have extra clothes in the car. Ipapahiram ko na lang sa kanya. Offer pa na sister-in-law nito. But please let me meet her and talk to her. Request pa nito dahilan para malalo mag-init ng pisngi ni Jewel. Heist! Gigil na reklamo ni Anton. Nalapit sana to sa pinto pero pinigilan niya ang braso nito. Magdamit ka muna. Paalala niya. Oh my! Sorry, I forgot. Mabilis tong bumalik sa cabinet. Nagsuot ng t-shirt, boxer at sweatpants. Kukunin ko na yung damit. Iwan mo na lang muna siya dyan, Anton. Babalikan ko siya. Sigaw pa ng sister-in-law nito. Nakarinig siya ng yabag paalis pero tingin niya na iwan ang mga kapatid nito na nagbabantay sa labas ng pinto. Will you be alright here alone? Bulong pa niyang tanong ni Anton sa kanya. Inayos sa magulong buhok niya at hindi pa siya nakakasagot muli, kumalampag na naman ng pinto. Kuya, saka na kayo mag-honeymoon ulit. Yung mga damit niya sa swimming pool, pakisagip muna. Sigaw ng bariton ng boses. Peste ka, Aldrin, shut up. Galit na balik sigaw ni Anton. Siya na nahiya sa mga kapatid nito. Ang isipin pa lang na lumulutang-lutang undies niya sa swimming pool, parang wala na siyang mukhang maihaharap. Tinulak na niya si Anton para humarap na to sa dalawa. Sige na. Lumayas ka na. Hintay na lang kita dito ang sister-in-law mo. Muli niya pa itong itinulak.
Nagmura pa ito pero tinungo rin ang pinto. Isang beses pa siya nitong sinilyapan bago maliit na binuksan ang pinto. Tila ayaw siyang ipasilip man lamang. Tumuloy si Anton sa maliit na siwang niyon at muling sinara ang pinto. Dinig niyang umaray ang may bariton ng boses at mukhang nakakuha ng sapa kay Anton. Nakahinga lang siya ng maluwag nang marinig ang mga yabag nilang papalayo. Sus mio, nakakahiya. May hinang bulalas niya sa sarili. Binagsak niya ang katawan sa kama at sinampal-sampal ang pisngi. Di niya yata kayang humarap sa mga kapatid nito dahil baka kumaway pa ang mga damit niya kanina sa tatlo. OMG, lalo na mga undies niya. Dapat pala inutusan niya kagabi si Anton na sagapin ng mga yon. Nakatulala pa siya sa kisame, nag-iisip kung tatakas na lang ba o ano. Kaya lang may mabining katok sa pinto na nagpabalikwas sa kanya ng bangon. Hello, this is Angeline. Dala ko na yung mga damit? Pagkausap nito mula sa labas. Mabilis pa sa alas 4, inayos niyang kama. Sa hiya niya, muli niyang binalat ang sarili sa kumot hanggang mukha niya natumbuksan ang pinto. Mas lalo siyang nahiya sa magandang babaeng tumambad sa kanya. Balingkinita ng katawan at tila wala pang ang asawa. Maamo ang mukha nito at bagay na bagay ang tuwid nitong buhok. Tila pinasadya nitong ipatuwid yon. Sa nakikita niya ngayon baka di magkasya mga damit nito sa kanya. Hi, ito na yung damit. Masiglang bati nito bago ngumiti pa ng pagkalawak-lawak. Inabot pa nitong paper bag sa kanya. Naparunok siya at nahihiyang nilawagan ng pinto. Agad naman tong tumuloy at nabigla siya nang yakapin siya nito. Nasinghot niya mabangong amoy nito. Nakakahiya lalo pat di siya naligo. Parang amoy pawis siya. Welcome to the family, Miss Jewel, sagot niya. Welcome to the family, Jewel. Natutuwang bati nito. Huwag ka nang mahiya, been there, done that. Kinindatan siya nito kahit nag-init ang pisngi niya na marahan din siya nitong hawakan sa balikat. Itulak na marahan patungo sa banyo. Magbihis ka na, mag-aalmusal tayo. Anyaya pa nito. I'm so excited. Ngayon lang magpapakilala ng babae si Anton at asawa pa niya. Dugtong nito. Kinagat niyang labi. Kusa siya tumigil sa paghakbang na kinapagtaka ng babae. Ha? Is there a problem? Ayaw mo bang matawag na asawa niya? Litong tanong nito. Ala hindi, ano kasi baka hindi kasya sa akin tong damit. Ang sexy mo, chubby ako. Ha? Try it first, Jewel. Kasya yan. Natutuwang pilit nito. Wala siya magawa nung itulak siya nito sa banyo. Sinunod na lang niya ang gusto ni Angeline at mabilis na rin siyang naligo para naman di siya magmukhang katulong sa tabi nito at mag-amoy pawis. Tama ito. Sakto lamang sa kanya ang mahabang casual dress nito at pati na ang mga undies. Parang sinasadyang bilhin ng mga yon at hindi naman extra clothes talaga. Nahiya pa siya ulit sa paghihintay niya rito pero parang wala lang dito. Dinatnan pa si Angeline binubuksan ng kortina ng kwarto para pumasok ang sikat ng araw. Agad tong ngumiti na lumingon sa kanya. Are you done? Let's go! Nagulat pa siya nang umangkla pa to sa braso niya. Napakagaan nitong kasama at madaling pakisamahan. Kinuwento pa nito ang dalawang anak. Nangiti lang sa Jewel at parang gusto niya rin magkaanak at magpakaina. Bulong mo naman address mo sa akin. Pasyalan kita minsan. Pamimilit ni Angeline. Nakangiti niya na lang ang sinabing coffee shop address niya at department. Tumigil din to kakakwento nang makarating sila sa likod ng villa. Parang garden yon. Nagulat siya matapos makitang may kasama pang dalawang lalaki si Anton. Sa tansya niya magkakaparehas lang ang katawan ng tatlo. Halos magkakahawig. Sweetie, halika. Ani ng boses na malalim. Humiwalay sa kanya si Angeline. Sinundan niya na lang to ng tingin at halos manlaki ang mga mata niya nang lapidan nito ang lalaking may magkaibang kulay ng mga mata. Isang maberde-berde at abuhing mga mata nito. Kita niya agad pumulupot ang braso ng lalaki sa bewang ni Angeline at tinagkan sa noon nito. Sana all may asawa. Hirit naman ng lalaki sa tabi ni Anton. Napakurap siya na makitang nakangisi ito sa kanya. Masawig yon kay Anton at abuhin din ng mga mata. Do not scare her, Aldrin. Banta ng asawa ni Angeline. Wala ka ng pag-asa. Kansaw dito ni Anton bago siya nilapitan at giniyas sa upuan. Sa tabi niya umupo si Anton at sa kabila niya si Angeline. That's Angeline. Then my Kuya Andre and that chipmunk over there is Aldrin. Pakilala ni Anton na kinaangil ng kapatid nito. This is my wife, Jewel Troliano Montero. Be kind. Paalala pa nito. Di niya alam kung para sa kanya ba ang be kind na sinabi nito o para sa mga kapatid niya. Di naman siya nangangagat. Nagmura si Aldrin pero nalahad pa rin ang kamay sa harap niya.
Kaya lang tinabig yun palayo ni Anton dahilan upang mapanguso ito. I badly need a wife. Bulong-bulong pa ni Aldrin. What are you doing here anyway? May ines na tanong muli ni Anton. Parehas na nilingon ng dalawa si Angeline. Natila na sa babae ang sagot. Tumikim ang babae bago ngumiti ng alanganin. Tila nag-alangan sumagot lalo't naroon siya. Birthday na kasi ni Ate Atasha, Anton. Okay lang ba na dito gawin ng party pagka-uwi niya galing abroad? Atasha, your half-sister? Tanong muli ni Anton. Tahimik na lang kinuha ni Jewel ang kutsara at ayaw niyang sumabat sa usapan. Di naman niya kilala yun. The one and only, yung baliw na baliw sa'yo noon at gusto kang pakasalan? Walang prenong sagot ni Aldrin dahilan upang mabitawan niyang hawak na kutsara. Bukod kay Margie, may iba pa ba na nababaliw dito?